Adlaw na sa tanan nato nga mga kaigsunan o mga kagalaan namo nga nagapadayon sa subaybay nining ato ang Bible study. Kininusab ang tingog sa Last Message of Mercy 70 Adventist Church nga nagapadayon sa paghatod o nagkalain-lain nga mga pagtuon pinasikan sa Biblia o sa writings ni Mrs. Ellen G. White. Ini nga lawa, lain na sa mga topiko ang atong pagkatunan. Kabahin kani sa Revelation chapter 18 verses 1 to 5. The last call of mercy. Katapusang pagtawag. Mao kini ang atong pagkatunan, pinasikat sa writings ni Ellen G. White. Dini atong mabasa, ang Diyos Adonai katapusan nga pagtawag alang sa iyang mga katawhan. Na siya ay last call of mercy, no? Pinadayag 18:4 nagingon sa dinhi, unya nadungog ko gikan sa langit ang laing tingog nga nagingon, gumawa kamo kaniya mga tao ko aron kamo dili makaapil sa iyang mga kasalanan, aron dili kamo makaambit sa iyang mga hampa. Mao kini ang atong susihon o pagatun-an ning adlaw pinasikan sa balaang kasulatan o sa writings ni Ellen G. White. Sa pagpadayon mga kaigsunan, mabasa nato diri sa pinadayag 18:1 ngadto sa 5. Tapos nini akong nakita nga nanaog gikan sa langit ang laing manulunda nga may dakong pagulutan o ang yuta gidanagan sa iyang kahayag. O siya misinggit sa makusog nga tingog nga nagingon, nagunob na ang bantugang Babilonia, nahimo na kining puloy-anan sa mga yawa, taguanan sa tanang mahugawng espiritu, taguanan sa tanang langgam nga mahugaw o dulumtanan. Kay ang tanang kanasuran na nagpakainom sa bino sa iyang mahugawng kaulag o ang mga hari sa yuta nagapakidhilawas kaniya o ang mga magpapatigayon sa yuta nga dato tungod sa kadato sa iyang pagkamapatuyangon. O unya nadungog ko gikan sa langit ang laing tingog nga nag-ingon, gumawa kamo kaniya mga tao ko aron dili kamo makaapil sa iyang mga kasalanan, aron dili kamo makaambit sa iyang mga hampa. Kay ang iyang kasalanan nagatipunog og sungko sa langit ug nahinumduman sa Dios ang iyang mga daotang binuhatan. Igaligson, mao kini ang atong pagatukion, pagatun-an ini nga adlaw. Pinasikat sa balang kasulatan o sa writings ni Ellen G. White. Sa pagpalayo naging dinhi, who represent this angel? Kinsa man ang nagarepresenta nining maong anghel? Ang Bible Commentary Volume 7, page 984, nagingon ang alagad sa Dios, I have no specific time of which to speak when the outpouring of the Holy Spirit will take place, when the mighty angel will come down from heaven. Ang alagad sa Diyos nag-interpret nga kini di ang maong nga anghel, mao kini ang Holy Spirit. Who is the mighty angel? Listed in Revelation chapter 18, the Holy Spirit. So the mighty angels in Revelation 18 represent the Holy Spirit. And He comes down from where? Di masigikan from heaven. Gikan siya sa langit. The Holy Spirit is not created angel. The word angel translates messenger. Strong Exhaustive Concordance, word number 32. Mao na ang nipahayag sa Strong Exhaustive Concordance, word number 32. Christ is Michael the Archangel, yet he is not created angel, but is the messenger of the Lord. So with the Holy Spirit. Sama kay Kristo nga siya mao si
Miguel Arcangel o Michael Arcangel, wala man siya gi-create ingon nga manlunda, pero ang Biblia nagpahayag na siya mensahero sa Dios. Mausab ang Holy Spirit. Sa pagpadayon naging din so the Holy Spirit come down or poured out from heaven. The Literain, Acts of the Apostles, page 55. Sa pagpadayon mga kaigsunan, naging din now this mighty angel quiet when he is poured out from heaven. Nagpakahilong baning maong anghel sa diha nga gibukbo sa gikan sa langit. Nag-ingon diri, no, di wala, no? But he cries mightily with a strong voice or a loud cry declaring the whole of Babylon. So sa diha nga pakanaog siya sa langit, hilak siya sa makusog nga tingog, no? Nga nagdeklara sa pagkahulog sa Babylonia. So when the Holy Spirit is poured out or the Literain has come, He brings the beginning of the loud cry. So mo nagingon Mrs. White nga kung igabukbo na kining balang espiritu, mao kini ang katapusang ulan sa espiritu, mao sinugdanan sa singgit sa makusog or loud cry. It is very important to realize this when the Holy Spirit is poured out in the Literain. He brings the beginning of the loud cry. Mo niyang pamahayag sa atong alagad sa Dios nga si Mrs. White nga kung kining pagbukbo sa balaang espiritu gikan sa langit, sinugdanan kani sa kusog nga singgit. And the earth, what is the symbol representing the earth? No? Unsa man kuno gisimbolohan ani nga yuta? Our hearts well. So when the Holy Spirit is poured out, something happens to earth or our hearts humanity. Mani ang interpretation ni Ellen G. White. Was lighted up with His glory. So our hearts are lighted with His glory. So what represent this glory? Dun sa man po makarepresent aning maong himaya. It is the Literain which revives and strengthens them to fast through the time of trouble. The faces will shine with the glory of that light which attains in the third angels. Testimonies of the Church, Volume 1, page 353. So kining ulahing ulan sa balang espiritu, mao kini ang gahatag palig-on sa mga katawhan sa Dios sa diha nga sila mulabang sa dagko kayo mga pagsulay, no? Kay doon natay mga dagko nga pagsulay nga ato bangon, so gikinahanglan nga aniya kanato ang balaang Espiritu Santo. What is the glory? The Literain, mao ni ang himaya, mao ni ang katapusang ulahing ulan sa Espiritu Santo. Sa pagpadayon naging din and what is the third angel's message? Unsa man ang mensahe sa ikatulong manulunda? It is found in Revelation 14:9-12, dealing with the law of God, especially uplifting the Sabbath or the fourth commandment. Mao ni ato mabasa sa Revelation chapter 14 verses 9-12, nag-ingon dito, and the third angels followed him, saying with a loud voice, if any man worship the beast and his image, and receive the mark in his forehead or in his hands, the same shall drink with the wine of the wrath of God, which was poured out without mixtures in the cup of his indignation, and he shall be tormented by fire and brimstones in the presence of the holy angels and in presence of the Lamb. Mao kana ang ipahayag sa Revelation chapter 14:9-12. It includes a warning against worshiping the beast and his image and receiving the mark. Nagalangkob gini sa katapusang pasidaan sa pagsimbas mapintas nga manap og siyang larawan, labi na sa maong marka. The mark of the beast is worshiping Sunday after it is made a law. So, gi-interpret sa itong alagan nga si Mrs. White nga ang markas mapintas mo na mao kini ang
palaan sa adlong Domingo sa diha nga iproklamar na ni. Sa pagkakaroon nga pay declaration sa International Sunday Law, dili pa ni maoy marka. Usahay magsipyat ang ato mga kaigsunan, no, nga magahingalan nga mo ni marka, matupad misway, dili pa ni maoy marka hangtod nga iproklamar ang International Sunday Law nga hapit na i-proklamar sa Amerika. So mao kini ang silyo sa ato nang natun-an atong miaging pagtuon nga ang sign o silyo sa katawhan sa Dios makita sa Ezekiel kapitulo 20, 12 ug 20 nga mao ang adlaw nga ipapahulay. So lingon dito, hinunumi ang adlaw ipapahulay aron sa pagbalaan ini unong kaadlaw, buhaton na to ang atong bulhaton, apan sa adlaw ikapito, mao'y adlaw ipapahulay, alang kang Hiuba nga imong Diyos. Sumala sa Exodus 28 ngadto sa 11. And if the people receive the mark by worshiping the beast and his image, they will also receive the wrath of God in the 7 last plagues. Ingon para sa alagad sa Diyos, ang mga tao nga makadawat sa marka, o musimba sa pintas ng manap o sa iyang larawan, makadawat siya sa kasupo sa Diyos, pinaagi sa 7 ka mga hampak nga gihisgutan sa pinadayan. Sa pagpadayon naging din the message of Christ's righteousness is to sound from one end of the world to other. This is the glory of God, which closes the work of the third angel's mission. Last Day Events, page 179. So, kini nga, righteousness of Christ, mao kini ipalanog ngadto sa pikas nga sa tibuok kalibutan, unya kadto nga mao kini ang himaya sa Dios nga nagasira sa buluhaton sa ikatulong manulunda. Last Day Events, page 179. Mao kini ang pamahayag sa Mateo 24 o kining maayong balita may tungod sa gingharian igawali ngadto sa tibuok nga kalibutan ingon nga pagmatuod ngadto sa tanang kanasuran o kunya mabot na ang katapusan. Higala igsuon atong nasaksihan pinaagi sa mga balita nga makita nato usahay sa telebisyon o sa mga YouTube nga ang mga independent ministries nga nagdala sa three angels message nagalukop karon sa tibuok kalibutan, nagahimo sa paghatag sa katapusang pasidaan nga tagtuman sa dako kay nga sugo nga kining mauminsay sa tulo ka manlunda kinahanglan mahibaw-an ni sa tanang nga katawhan sa tibuok kalibutan bago moabot ang dagko kayong kagubot. Mao na ang gipahayag sa atong alagad nga si Mrs. Ellen G. White. Is there any contradiction between the Bible and the spirit of prophecy? Napadoy contradiction tali sa Biblia o Espiritu sa tagna, or between the Bible text and another, or tali ba sa Biblia o sa mga teksto nga uban diha sa Biblia, or between the spirit of reference and another, antong bag wala gyoy pagka-kontradiksyon mga kaigsunan. Usahay na ay mga nagawali usab nga ang pagwali daw sa last message of mercy, ang among pagwali putol-putol daw, no? Ako magaingon, akong gingnan ang akong mga kaubanan, pasagila na sila, kay wala na siya kaagi og Bible study. Kay kung nakaagi ng Bible study, dili unta na siya mag-ingon nga ang pagtuon nato putol-putol. Kaya nga naman, sumalas mabasa, agi o giya sa pagtuon sa Biblia. Sumala sa atong lagda, Isaias 28:13, klaro man mabasa diha nga ang pagtuon sa Biblia, nga nagingon si Isaias, dinhi magyutay, didto magyutay, aron kini makaplagan o mabalugongan o malakpan. So, dili ganit ang pagtuon sa Biblia, no? Mao na ang gisunod mao ang unsaon pagtuon sumala sa lagda nga gipahayag sa atong
pagdawat sa doktrina bago ta nahimong Seventh-day Adventist. It is a complete and perfect harmony. Nga naman, because both have the same author, wala ni pagka-contradiction tungod kay pareha lang ang author, the Holy Spirit, no? So, illustration, the pole of the rainbow, sama sa bangaw, no? Ang balangaw, daghan og kulor, na ay blue, na ay yellow, na ay pula, no? Pero, usa lang sila kabangaw. Mauna, kaigsunan, nga dili magkontradiksyon ang pulong sa Biblia o sa Espiritu sa tagna. Si Mrs. White naghatag kahulugan ini nga literin, no? Literin means heavenly dew. Review and Herald, Volume 2, page 482. And what is the job of the Holy Spirit? Unsa may trabaho aning balang Espiritu Santo? To be a teacher of righteousness, reprover, and detector of sin. Mao na yung trabaho. Siya nagatulos pagkamatarong, unya tigpahinumdom o tigpaila o sala. John 16:8. So the Holy Spirit, subatin hima kaigsunan sa Juan 16:8, o inigabot na niya iyang pailhon ang kalibutan may tungod sa sala o sa pagkamatarong o ang sa hukom. Literin means bright beams of the Son of Righteousness. Sumala sa Testimonies to Minister, page 95, pages 465. Literin means shower of spiritual grace. Testimonies to Minister, page 509. And what was rained down from heaven to the Israelites in the wilderness after they left Egypt? Naibawa na ito mga kaigsunan, Israelita sa diha nga mibiya sila sa Egypto, dunay ulan, nagipaulan ang Dios gikan sa langit. O kini mao ang mana nga nahimo nilang pagkaon, no? Who represent this manna or bread from heaven? Katong gipahulog gikan sa langit nga himong pagkaon sa mga Israelita, unsay girepresentahan adto? So, suman misyon ingon diri, the word of God, ang pulong sa Dios. And who represent the word of God? Kinsa may nagrepresenta sa pulong sa Dios? Jesus Christ, John 6:31-51. Walain nga pulong sa Dios mao si Ginoong Hesukristo. So what was rain from heaven in symbol? Unsa may gisimuluhan atong ulan gikan sa langit? Nagasimbolo kato kay Jesus Christ, atong Ginoong Hesukristo. O siya sa stress nag-ingon dinhi, hibaluan nato o padayon nato ang pag-ila kang Jehova. Ang iyang pagula matuod gayod ingon sa pagdangat sa kabuntagon. O siya muanhi kanato maingon sa ulan, maingon sa ulahing ulan nga nagabisibis sa yuta. Mao nang pahayag ni propeta Osias. Sa Joel 2:23, sa pagpadayon nagingon dinhi, busa managkalipay kamo mga anak sa Sion, o managmaya kang Jehova nga inyong Dios, tungod kay siya naghatag kaninyo sa naunang ulan, sa igo gayod, o iyang pagapaulanon ang ulahing, ang ulan alang kaninyo ang nahaunang ulan o ang naulahing ulan sa unang bulan. Muna ang pahayag ni Joel chapter 2 verse 23. So we see that literal is a symbol representing the outpouring of the Holy Spirit, the glory of the angel in Revelation chapter 18. The message of the righteousness of Christ. Now, unya, the bright beams of the Son of Righteousness, matod pa ni Mrs. White. The heavenly dew, shower of spiritual grace. So, daghang kahulugan ang literin mga kaigsunan. The reprising presence of Jesus and the beginning of the loud cry. Mao na ang interpretasyon nga gihatag sa atong alagad nga si Mrs. White. Sa pagpadayon, when He sent His message of mercy, the light of His truth,
He is sending the Spirit of truth to you. And if you accept the message, you accept Jesus. Review and Herald, Volume 3, page 38. Ang sa di ay mga kaisunan, iyang ipadala ang mensahe sa kalooy, no? Nga mao ni ang kahayag alang sa kamatuoran. Mao kini ang ipadala sa Dios ang espiritu sa kamatuoran ngadto sa mga katawhan. Nga kung dawato nato kini nga mensahe, sama ra nga gidawat nato si Kristo. Matud pa ni Ellen G. White. I stated in General Conference session that there was to be special light for God's people as they near the scene of earth history. Yan yung ipahayag dito sa General Conference session. No? Last the events, page 62, letter 22, January 18, 1883. Another angel was to come down from heaven with a message, and the whole earth was to be lighted with His glory. So, gipamahayag na ni Mrs. White dito sa panahon sa conference session sa diha nga buhi pa siya igala igsoon, January 18, 1889. Nga adunay manaog ikan sa langit, no? Nga magdala og mensahe sa tibuok kalibutan, unya ang kalibutan ug ang yuta na hayagan sa iyang himaya. The lettering was to fall with a message, na mensahe, no? Unsang mensahe? Naingon dere, the righteousness of Christ, the beginning of the loud cry message, God tried to tell us this, no? So, ang mga mensahe mo ni ang pagkamatarong ni Kristo. Nga mao ang sinugdanan sa kusog nga mensahe. O, ang Diyos nagapahayag na itong ini. So, wala sa Osya, 12. Magapugas kamo alang sa inyong kaugalingon diha sa pagkamatarong, mag-ani kamo sumala sa kalulot sa Diyos, dugmukan ninyo ang inyong wala matangni nga yuta, kay panahon na sa pagpangita kang Jehova, hangtod nga siya moanhi o magpaulan sa pagkamatarong nganhi kaninyo. So, higalay suon, klaro ang pamahayag ni Mrs. White, nga kining litering, di pa nag-ingon niya sa ulahing ulan, nga dala sa mensahe sa pagkamatarong ni Kristo. Sa pagpadayon, revelation of the righteousness of Christ. The time of test is just upon us, for the loud cry of the third angel has already begun in the revelation of righteousness of Christ, the sin-pardoning Redeemer. This is the beginning of the life of the angel, whose glory shall fill the whole earth. Bible Commentary, Volume 7, page 984. Review and Herald, November 21, 1891. Sa pagpadayon mga kaitsunan, nag-ingon din him. So, where was the littering or loud cry to be found? Asa man ito mapalgini, makaplagi kining ulahing ulan, no? Si Mrs. White nagsulti rin, in the message of righteousness of Christ, our sin-pardoning Redeemer. Diyan na ito makaplagan higala igsoon. Thus, the littering could have been falling all around us, but we would die to it, not recognizing it. Nung nag-ingon Mrs. White, ang ulahing ulan nahulog na diri sa atong panahon. Pero, murag buta kita o wala kita, nato siya i-recognize, wala nato siya mamatikde, wala nato siya dawata, no? We must not wait for the little rain. It is coming upon all who will recognize and appropriate the dew and shower of grace that fall upon us. Bible Commentary, Volume 7, page 984, letter 951, 1897. Doon na magutay panghuna-huna, no, nga nagampo ta nga mabubuan ta sa ulahing ulan, no. Pero sa writing si Miss White, sa diha nga nabautismohan ta unya nakabatuntag pagtuo kay Kristo kinasing-kasing, di katagaan ta o balaang espiritu silbing patinga, no, mo nag-ingon sa Biblia. Anaa diri sa ato ang balaang espiritu nga magapuyo diri sa atong kasing-kasing. O galing lang, no, madetect nato kung naa nato ang balaang espiritu
sa pamaagi nga ang atong pagkinabuhi o yun sa Espiritu. Nasayon ta kung sa mga bunga sa Espiritu, makita diya sa basahon sa Galasya. Ugaling lang, ang atong mga kinaiya, wala na to paharia ang balaang Espiritu sa atong kasing-kasing. Ang nihari mao ang buhat sa unod. O ang Biblia nagpahayag nga ang buhat sa unod o ang buhat sa Espiritu dili kinisla magkauyon. Mao na igaligsoon nga kining balaang Espiritu nga atong ginapaabot no ni gitawag final pouring of illiterate. Pasabot ulahing ulan. Nakadawata sa unang ulan sa diha nga gibautismohan ta basta kinasing-kasing atong pagdawat kay Kristo ingon nga manluluwas. Mao to'y silbing pati nga ug kun kini nagapabiling sa atong tagsa-tagsa kakasing-kasing sa diha nga iproklamar ang sandilo ingon pa Mrs. White, makabaton kita sa final lettering. Mao na ang ipamahayag ni Ellen G. White. Mao na igaligson, only those who are living up to the life they have will receive the lettering. So, unsa daw? Kadto lang nagakinabuhi sa kahayag nga naa nila, mao makadawat og dako nga kahayag. Unless we are really advancing in that manifestation of the active Christian virtues, we shall not recognize the manifestation of the Holy Spirit in the lettering. Di nato siya ma-recognize tungod kay wala man puta nagabuhat sa iyang buluhaton. So sa ako nagikaingon, kita makahibalo, makaditik kung anaan nato ang balaang Espiritu kay makita kini sa atong buhat. Kung nagkinabuhi ang usa ka Kristohanon sa buhat sa Espiritu nan klaro nga naa niya ang balaang Espiritu. Apan kung nagabuhat ang isa ka Kristohanon sa buhat sa unod, dili kani magkauyon sa bunga sa Espiritu. So sa pagpadayon ng igaligson, this means that is already time for the lettering to fall. No? We do not have to wait for it to fall in the future. It's time now, ingon ni Mrs. White, nga kining lettering nga gipaabot sa kadaghanan na nanay nabubuan ani, no? O kini ibukbo ngadto sa mga katawhan nga nagabuhat sa buraton sa Dios. Kadtong wala nagabuhat sumala sa ingon ni Mrs. White, malisod nga sila makadawat sa ulahing ulan sa balaang Espiritu. The descent of the Holy Spirit upon the church is look forward to us being in the future, but it is privilege for the church to have it now. Unsa daw? Nga usa ka pribilehiyo sa iglesia nga mabatunan kini karon. Last the event phase 61, letter 15 June 25, 1892. Muna ang ingon ni Ellen G. White. It's time of the lettering when the Lord will give largely of His Holy Spirit. So, mao'ing panahon na nga kining ulahing ulan sa balaang Espiritu ihatag gini sa Dios, no? Testimonies to Minister 509 to 512. God sent this most precious message of the lettering in 1888 to the Seventh-day Adventist Church. Higaligsoon, ang gipaabot na itong lettering, nahatag na di ay niya ito pang 1888 niya ito sa mga Seventh-day Adventist Church. Ugali lang uban, wala nila ma-recognize, no? So, mauna ang gingon ni Ellen G. White, nga bisan pa siyang panahon, nanay na bubuan sa balaang Espiritu. This is the message that God commanded to be given to the world. It is the third angel's message, which is to be proclaimed with a loud voice and attended with the pouring of the Holy Spirit in a large measure. Testimonies to Minister, page 91 to 92. So, klaro higaligsoon nga ang mensahe nga gihatag sa Dios aron gihatag ngadto sa kalibutan pinaagi siyang katawhan, labi na ang third angel's message, which is to be proclaimed with a loud voice and attended with the pouring of the Holy Spirit in a large measure. Higala igsuon, may kondisyon di ay, no?
nga kadto naghatag sa mensahe sa ikatulong manulunda nga ipahayag kusog sa tibuok kalibutan, pagaubanan o pagabubuan sa balaang espiritu sa dako nga takos. Mao nang ipahayag ni Mrs. White, Testimonies to Minister, page 91-92. So, ang problema lang ani mga kaigsunan, sige taghulat sa balaang espiritu, mabubuan ta, unya wa ta nagabuhat sa bulhaton, nga gisugo nato, pagwali sa mensahe tulo ka manlunda, dili ta mabubuan igala igsoon, ingon ni Mrs. White. Kay kondisyon man mabubuan lang ta, kung nagabuhat ta sa bulhaton, sa pagwali, labi na ang mensahe sa ikatulong manulunda. So, nahatag na kining mensahe mga kaigsunan. Why did God send this message to the SDA Church in 1888? Ngayon, gihatag di sa SDA Church, 1888 pa di ay. The message of the gospel of His grace was to be given to the church in clear and distinct lines that the world should no longer say that the Seventh-day Adventists took the law but do not teach and believe Christ. Testimonies to Minister, page 92. Kaya niya atong unang nga mga magawali, mga unang mga liman, nasinto ang ilang pagwali sa balaod sa Dios, no? Nasinto ang ilang paghatag mensahe mahitungod sa adlaw papahulay sa kasuguan sa Dios, nakalimtan noon ang Ginoong Hesukristo. Mao nang gitagaan sila ining righteousness of Christ nga mensahe, 1888 pa. Seventh-day Adventists know and understand the third angel's message. They know the law, they know the Sabbath, and they knew about the mark of the beast. They know about the judgment to those who receive the mark, but they did not look to preach the Lord Jesus. They know the Sabbath, but they didn't preach the Lord of the Sabbath. Mao ni atong makita sa mga liman niya atong unang panahon nga ang ilang gipakadako sa mensahe mao ang kasuguan, nga ang kasuguan makaluwas. Pero nakalimtan noon ang atong Ginoong Hesukristo. Kaya bisan unsaon nato ugtuman ang kasuguan unya, wala nato ilha o dawata ang Ginoong Hesukristo ingon nga personal itong manluluwas, dili na siya makaluwas. Walaing manluluwas kundili ang atong Ginoong Hesukristo. Mao na ang gitawag righteousness of Christ nga igawali ubanan sa kusog nga pagsangyaw, kusog nga tingog. The glory of that shown on the feast of Moses was a reflection of the righteousness of Christ in the law. The law itself have no glory, only that in it Christ is embodied. So, ang balaod, no, dili ni siya mahimong epektibo kung wala diha ang himaya ni Kristo magauban, no. It has no power to save. Wala gyud ang kasuguan, wala ni gahom sa pagluwas. In it, Christ is represented as full of righteousness and truth. Nalanda sa atong Ginoong Kristo ang pagkapuno sa pagkamataro o kamatuoran nga siya lang ang bugtong makaluwas sa atong mga kasalanan. Bugtong hatag o kinabuhing walay katapusan, walay lain. Si Kristo lang. Selected Messages, Volume 1, page 237. Since the Seventh-day Adventist leadership rejected the glorious light of the righteousness of Christ, which the Holy Spirit brought them, and they also rejected the lettering, the beginning of the loud cry, the Holy Spirit and Jesus. Nga, ang Seventh-day Adventist daw nga mga pangulo, no, nag-reject sa glorious light and the righteousness of Christ. So, sa unsang paagi nga, na-reject nila ni mga kaigsunan. Sa pagpadayon, nag-ingon din The result of the last General Conference of 1901 has been the greatest, the most terrible sorrow of my life. No change was made. Later, January 14, 1903, ingon pa ni Miss White, nga ang General Conference, no, atong 1901 nakahatag nga dako kaayo, no, nga kaguol
sa iyang kinabuhi. Kaya nga naman, wala daw kausaban. No change was made. Later, January 14, 1903. The SDA Church leadership will continue to reject the most precious Lutheran message of the righteousness of Christ. Magapadayon daw, pag-reject ining bililhon kaayo nga mensahe, nga mauni yung mensahe sa ulahing ulan ang pagkamatarong ni Kristo. The same work that has been done in the past will be forwarded under the guise of General Conference Corporation. Spalding and Magan, Collection, page 35, letter 81, May 31, 1896. So, higalig soon, mao kini ang atong pagtuon, unang hugna kay kini nga maong nga topiko, hataas man kini ato kining bahinon sa duha ka bahin. Kini inyong napatalingugan karon mao ang unang bahin, o ugma atong ipadayon kining pagtuon sa ikaduhang bahin, ining the last call of mercy. Ining panahon na kining ubos ni igsoon, J.S.D. Sibilia, magaingon nga hinaotang ang Diyos kay tasan, magapadayon sa paghatag siyang panalangin sa magkatusakan nato, kung dili na to kalimtan ng mapuhon ang sumpay ning atong pagtuon, the last call of mercy. Kining ubos ni igsoon, magaingon nga ang Diyos magapanalangin o maadaghang salamat. My heart's own home, though I never really had one to call